Okay, magandang gabi po mga kababayan. Gusto ko pong i-share sa inyo, i-share sa inyo yung napanood kong video tungkol sa, siguro napanood nyo na rin po yun. Yung video ng pagdalaw ni PBBM and his entourage sa Hawaii. Na doon nga po nag-speech siya at nakipagkita siya doon sa mga dating mga kaibigan, mga Pilipino na naka-base po sa Hawaii, na mula pa noong 1986, nung sila po ay kinidnap, ipinatapon ng Cory government doon sa Hawaii, in exile, itinapon. At doon po natin well, dati na nating alam to na naghirap sila doon. Hindi sila tumira sa Hawaii para na akala natin naging masarap yung buhay nila. Siyempre, hindi, dahil bukod sa yung katotohanan na sila po ay yung sobrang stress at kahiyan, depression, kahihiyan na sinapit nila. Lalo na sa dating Pangulong Marcos at First Lady Imelda, na sila po ay pinagkaisahan ng dilawan ng mga Aquino, mga kabig ng Aquino at ng US government. Kaya actually yan po ang isang dapat sama ng loob sana ng Marcos family sa Amerika. Pero kumbaga napatawad na nila yon. Ito nga pong pagdalaw ni PBBM doon sa Hawaii, na sinalubong siya, nando doon yung nakipagkita sa kanya yung mga dating kaibigan ng mga Pilipino, na siya pong tumulong daw sa kanila, umalalay sa kanila doon sa Hawaii nung sila ay ipinatapon doon. Biruin nyo, ayon nga po sa recollection kwento ni PBBM, na nung dumating sila sa Hawaii ay walang-wala sila. Solamente ang nasa katawan lang nilang damit ang dala nila. Walang dalang mga gamit, walang pera, wala kahit ano. Para bang talagang itinapon. Talagang literal na itinapon. Meron sa pagkakaalam ko po, nung sila ay umalis ng Malacanang noong 1986 na gabing yon, nakapagdala pa rin po sila ng mga baul-baul na mga pera, ginto, mga papeles, mga importanteng papel, mga assets, mga damit din, syempre, mga last minute na nahablot nila, konting gamit, at saka syempre nagdala nga sila ng mayroon silang ipon na pera. Ang kwento nga po noon, baul-baul daw po ang ikinarga doon sa helicopter. Crates of peso, money and dollars, and some pieces of gold and jewelry, precious jewelry. Kasi nga po, ang plano noon ni Apo Lakay ay dumiretso ng Paway, Ilocos Norte, dahil itutuloy niya po sana doon yung kanyang pamamahala, dahil mayroon siyang doon, yung Malacanang of the North. So, since siya pa rin po ang Pangulo, pwede pa rin po siya na ipagpatuloy ang kanyang kapangyarihan from the Malacanang of the North. Pero hindi nga po ganun ang nangyari, dahil hindi na sila nakarating ng Ilocos. Dahil ipinatapon na sila, wala naman po sanang balak yung Amerika
nadalhin sila sa Hawaii. Ilabas sila ng Pilipinas, ano? Yung pakiusap po ni Apo Lakay, nadalhin sila sa Ilocos Norte, yun sana po yung gagawin ng Amerika. Kaso, yung utos po ni Cory Aquino ay ilabas sila ng bansa. Nang sa ganun, hindi na ito makapag-exercise ng kanyang presidency, ng kanyang kapangyarihan. Kaya ayun, dinala sila sa Hawaii. But, sa ayon po sa kwento, bago sila pumunta, dumiretso ng Hawaii, ay dumaan sila ng Guam. From Clark, Pampanga, to Guam. At doon po sa Guam, since American territory, kinuha po yung mga kagamitan nila, yung mga daladalahan nila. So, mga damit, yung mga alahas, mga pera na dala nila, yung ginto, yung mga documents ng mga assets, kinumpiska po yun. So, literal po, na pagdating when they were finally flown to Hawaii from Guam, ay walang-wala po silang dala kahit ano, kahit nga daw damit, yung nasa katawan lang ang damit nila. At buti na lang doon sa Hawaii, maraming mga Pilipino doon na talagang mga pro-Marcos. At karamihan nga po doon, mga taga-Ilocos, kaya natural ang loyalty nila ay nasa Marcos. At sila po yung tumulong sa kanila, nagpakain, bumuhay. Kasi tinanggalan po sila ng kayamanan. Finreeze, di po ba? Yung kanilang mga bank accounts, frozen. So, namuhay po sila for several years, nabuhay sila sa limos lang po ng mga Pilipinong nasa Hawaii. At yun nga po, nung nire-recall yun ni PBBM, ay naiiyak po siya. At laki po ng pasasalamat niya sa mga Pilipino na hanggang ngayon, kahit papano, yung iba, nawala na, yung iba, buhay pa naman, at yung kanyang dating noon ang tawag pala noon, PSC, Presidential Security Command, ngayon PSG na, buhay pa sila. At sa totoo lang, matagal pala nila na pinangarap na makabalik sa kapangyarihan ang Marcos. So ngayon nga po na nakabalik na. Alam nyo, bakit natin ito pinag-uusapan? Bakit gusto ko itong pag-usapan natin? Na ito nga po, si Bongbong Marcos na nga po ang nagkwento na yung paghihirap nila sa Hawaii na ang dahilan po ay dilawan. Yung mga kampon ni Cory Aquino, yung mga kasama nila, yung nagpatalsik po sa pamilya Marcos, na hanggang ngayon, itong mga dilawan na ito, hanggang ngayon talagang masama po ang tingin nila sa Marcos. Hanggang ngayon. Marami po dyan ng mga vloggers na anti-Marcos. Hindi ko po maintindihan kung bakit sa tagal ng panahon, hanggang ngayon sarado pa rin po ang mga utak nila. Na wala silang nakitang mabuti na ginawa ng Marcos. Ito, isa na naman po itong kaso ng isang pagkainggit. Inggit po ito, inggit. Inggit ng Aquino sa Marcos. Dahil gusto ng Aquino, sila naman ang maupo sa Malacanang. Kaya kailangan patalsikin yung Marcos. O ngayon, nung Aquino na ang nagpatakbo ng Pilipinas, ano nangyari?
Kailangan pa ba natin ipaliwanag kung ano nangyari? Ang hindi ko po maintindihan dito sa mga dilawan na ito, yung mga, even yung mga influencers, mga vloggers na mga pro-Aquino, mga anti-Marcos, na hanggang ngayon tinatawag pa rin nilang magnanakaw. Tinatawag nilang mamamatay tao, diktador. Marami pa rin dyan na yung mga journalist, mga TV reporter, na hindi matanggal-tanggal kapag ang binanggit ay pangalan ng Ferdinand E. Marcos, palagi nakakabit ang word na diktador. Mga sarado ang utak, mga walang sariling bait, nagpapaniwala sa kwento ng dilawan. Bakit hindi ninyo busisiin ng husto kung ano talaga ang nangyari? Bakit ninyo tinatawag na diktador? Ang totoo, bakit si Duterte hindi ninyo tawaging diktador? Si Cory Aquino, siya yung naging diktador. Kapag dilawan na pangulo ang pinag-uusapan, napakabuti. Lahat mabuti. Si Marcos ang demonyo. Sobra pong injustice ang ginagawa ninyo kay Ferdinand Marcos. Mga wala kayong mga walang utak. Walang utak. Hindi ninyo nakikita yung buti doon sa tao. At ang nakikita ninyong mabuti, yung masamang tao. Wala kayong nakikitang masama doon sa Cory Aquino. Doon sa Cory, sa Noynoy, sa Gloria. Para sa inyo, ang masama, ang diktador, ang mamamatay tao, ang magnanakaw, si Marcos. Na hanggang ngayon, bit-bit nyo pa, ikinakabit nyo pa kay Bongbong Marcos. Mga inggit. Mga walang utak. Mga gago. Mayroon dyan, abogado pa. Pero hindi alam kung bilang abogado, di ba dapat alam mo kung ang martial law ba ay kayang i-implement ng Pangulo lang? Hindi ba bago yan ma-implement ng isang Pangulo, dadaan muna sa Kongreso? Mag-isa bang in-implement ni Marcos yung martial law? Naging diktador siya? Excuse me. Kaya pala parating may ratification noon, may referendum noon, dahil tinatanong ni Marcos, kinukuha yung saloobin ng taong bayan tungkol sa mga issue. Ang diktador, basta na lang mag-aanunsyo ng isang issue at ipapasunod sa tao, ipapagawa sa tao ng sapilitan. Kaya pala parati noon may referendum eh. May payes may parating may payes or no noon eh. Kaya ako, sa totoo lang, ito sa nalaman ko na sobrang paghihirap ng pamilya Marcos sa Hawaii, nakagagawan ng dilawan. Sa totoo lang mga kababayan, wag na po tayong papayag pa na may dilawan na maging Pangulo. Tama na yan. Ituloy-tuloy nyo na mga Marcos.
Marcos lang po. Marcos lang ang may concern sa bayan. Ano nga ba yung concern sa Tagalog? Kaya naman tayo naagawan ng teritoryo ngayon dahil tinanggal ninyo si Apo Lakay sa pwesto. Nung nakapwesto si Apo Lakay, wala namang makadraw. Hindi makapurma ang China. O ngayon, nung bigla niyong tinanggal, o di ba namang problema na tayo ngayon dyan sa West Philippine Sea? Kagagawan po yan ng dilawan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi na pwede na may iba pang umupo sa Malacanang maliban sa Marcos. Marcos lang. Now and forever. Yan lang po ang may malasakit sa bayan eh. Whether you like it or not, accept it or not. Lalo pa itong Duterte. My goodness. Yun lang po mga kababayan. At ako pa'y sobrang nakakaiyak po talaga yung nangyari sa Marcos family. Sa totoo lang. Hanggang dito na lamang po muna at maraming salamat sa panonood. At Marcos pa rin.